Samantala, kaugnay po ng mga sinasabing ebidensyang hawak ng kampo ni Engineer Bryce Hernandez at mga dagdag na pangalan ng politiko nangurakot umano sa mga flood control project. Usapin na po natin ang legal counsel ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Si Attorney Fortune po ang ating makakausap. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Fortune. Magandang umaga, Connie. Ano po ang unang reaction po dito sa freeze order ng DPWH assets po ng inyong kliyente? Well, that's part of the process, no? As soon as naging abogado kami ni Bryce Hernandez, we had already warned him about this possibility, no? So, sa akin po, no, anything that will help the government to try to uncover yung mess and in order to preserve yung pong mga nanakaw, ay dapat po gawin po ng gobyerno. So, sa akin po, that's part of the process and I am actually don't have any negative reactions towards it. At kontento naman ho kayo doon sa tinatakbo ng paglilitis doon po sa Senado, no? Well, ito nga, Connie, wala ako nung bandang hapon po, no, yung testimonies po ni Bryce. You will notice that prior to this week, hindi po ako nagsasalita for him. And the reason for that was that I already was very clear, no? Unless and until magsasabi ka ng the whole truth and nothing but the truth, I cannot speak for you. Okay. Alam po ng mga nakararami yan, na hindi ako magpapagamit as counsel to cover up for deception, for trying to twist the truth. Hindi ako papayag, no? I have higher standards, no, as a lawyer than that. So, pero nag-umpisa po yung change of heart ko na din nung number one, return siya nung kanyang sasakyan sa ICI, no? And my understanding is that there are now moves to try to also to turn over yung mga other vehicles niya. Yes. And then, nadinig ko na po ito ngayon, especially yung kahapon. Kasi prior to that, ang concentration lang ng law office namin was with regard dun sa testimony niya dun sa flood control. And yesterday, he started talking about yung mga other anomalies mismo doon sa other projects. No, yung mga infrastructure, road building, yung mga tulay, yung mga ganito, yung sa hospital and etc. with regard dun sa nasasakupan ng Bulacan 1st District. Okay. So alam mo, ang gaang-gaang ng loob ko ngayon para kay Bryce, sa totoo lang, because I am so happy that there is somebody now who has already started the ball rolling and started now speaking about the anomalies in the DPWH, no? And I am so hopeful, no, na itong umpisa ng ginawa ni Bryce, no, will also embolden other district engineers, no, to speak out about yung mga anomalies na nangyayari doon sa kanilang mga distrito. Are you still hoping na kayo ho ng inyong kliyente ay, kumbaga si Bryce Hernandez po ay mapabilang po doon sa Witness Protection Program po ng ating gobyerno? Dahil ang sabi niya nga ho, marami pang laman yung kanya pong computer. Inyo hong makukumpirma ho ba itong mga sinasabi po na patungkol po sa iba pang mga pangalan na maaring madawit pa dito? Well, one of the jobs of counsel is to find out the truth, no, yung lahat na nalalaman ng kliyente. And marami pong mga sinabi sa amin si Bryce, no, na of course, hindi po kami at liberty to say at this particular time. It has to come from him. Pero sure ako, no, na meron pong mga personalidad, no, na hindi pa nababanggit. And that's why we are hoping, no, na when Bryce submits his affidavit, it can be favorably considered by the DOJ as the starting point for an investigation which will lead to the prosecution of the people na dapat na panagutin para dito sa mga baha na nangyayari dito sa Central Luzon as well as elsewhere. Okay, naisuko nyo na po yung computer sa ICI at hindi po sa Senado, ano? Yun ho yung initial na nabanggit niyo po sa akin nung ating pong huling interview. Katunayan, Connie, was that nung last interview ko po sa inyo, yun po yung plano, no? Pinag-aagawan po kasi itong computer po na ito dahil posible marami po talagang nilalaman ito, no? But there are also other documents, no, mga hard documents na turn over na sa Senado. Now, yesterday, after yung pong
sudden admission ngayon ni Engineer Alcantara, which basically confirmed and validated everything na sinabi ni Bryce, nagdesisyon na rin si Bryce no, na pumasok na rin at mag-apply na rin for witness protection ng DOJ and to become a state witness. So, nagdesisyon na din po siya na today po, ito pong desktop computer, mawalang galang po sa ICI po, no, ay ibibigay po ni Bryce doon po sa DOJ as a show of sincerity po doon sa na meron talaga siyang cooperation in order to be qualified no to enter the witness protection program. I see. At ito pong sinasabi na pagpapakita syempre ng kanyang goodwill, nauna ho siya, no? Nagbigay na ng kanyang luxury vehicle. Ngayong araw ho, sabi meron pa rin siyang itinurn over ng mga sasakyan at ilan ho ba ang natitira pang sasakyan ng iyong kliyente na iti-turn over? Well, I'll be very honest with you, napapag-usapan lang namin kasi no, was yung Ferrari at saka yung Lamborghini. Dapat last week pa yung Lamborghini na yan na ibigay na kaya lang nawawala yung susi. No? So, but definitely, right now ngayon, actually, we made an offer to the DOJ no, na ibibigay namin yung Lamborghini. Pero sabing ganun, ibigay na lang daw sa ICI. So, we are still in the process of turning over itong mga sasakyan na ito. Again, no, just to show Bryce's willingness to cooperate in the government's investigations, whether it's with the DOJ, with the Senate, no, with ICI, no, and yung kanyang pagsoole, no, ay bahagi na rin ng kanyang pagsisisi doon sa kanyang ginawa at na pinagbabayaran niya ito. Alright. Marami po salamat sa inyong oras at mga update na yan sa amin dito sa Balitang Hali. Thank you, Connie, and good noon to everybody. Maraming salamat. Yan po naman si Attorney Raymond Fortun.